them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Good morning, Jesus! Morning, Comfy Family. Sabi nung awit, Kayo din yung sasagutin sa lahat ng sila Amen. sumasagot. Jesus Christ is Lord. Ano yung awitin? Ano? Oo, tapos naka-gray sila. Gray? Oo, What does it mean? naka-gray din tayo. Same. Oo, Same. may uniform tayo, pati yung mga nag-love offering. O kahapon din, yung awitin na binigay kay Sister Sally doon sa ating lesson. Yung... Blessed assurance. Oo, grabe. Yung assurance kasi yun na you are, our life as Christians is hidden in Christ. Assurance. Tapos yung awitin, grabe yung blessed assurance na lyrics, ano? Parang gusto mong kantahin, no? Nol, tignan mo nga. Grabe pala yung ating when you are, our life is hidden in Christ. Ito yung awitin ng mami nung unang panahon, ano? Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven.
Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your word and your promises. Lord, I believe. I believe in your words and your promises. Lord, I believe. Thank you, Lord. Pray muna tayo. Lord, again, all honor and glory is yours. Salamat po sa nakaraang isang buong linggo na kayo po ang nagbantay, nag-guide, nag-direct ng aming path for your glory. At ngayon, buong linggo again, Lord, kayo po muli ang aming protector, aming guide, aming very life. At salamat din po, Lord, sa aming shelter. Meron po kaming bubong na kapahingahan. Salamat din po sa aming kitchen na kayo po ang nangunguna sa healthy foods by your grace. At salamat din po sa pang-araw-araw na paghayo, pagpunta ng mga kapatiran sa kanya-kanyang trabaho. Always, kayo po ang nagbabantay. You always cover us with your most precious blood. At sa mga pagtuturo, ang anointing of the Holy Spirit sa lahat, sa mga Kristiyano na humahayo ng iyong mabuting balita, the gospel of salvation. Thank you, Lord, at muli kayo po mangunguna sa amin sa pagbabahagi ng iyong salita for the edification of the body of believers and for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Amen. Para po sa Hallelujah. ating memory verse of the week, John 15 verse 16. You did not choose me. Parang malayo tayo, no? Malayo ba? Oo. Malayo man malapit din. Medyo lumayo pilit yung mo rin. ating yung ating table kaya parang ang layo nung ating binabasa. John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. Sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Parang yan, favorite ng marami yung pinaka-last part. Pwede ba yung ang lahat ng hingin ibibigay? Yun nga yung yung pinaka-last part ang paborito no? Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, sa araw po na ito, so sa mga nagdaang linggo, no, we have been studying yung mga heroes of faith na binabanggit po sa Hebrews 11. At itong recently, mga sunod-sunod, ito yung mga heroes of faith na binanggit sa Hebrews 11 na pinagsama-sama lang, tas mga pangalan lang. Kasi they have something in common. Nagsimula tayo kay Gideon, Barak, Jephthah, Samson. Supposed to be today ay si David. Pero inuna namin si Samuel
Next week si David kasi after ni David, yung mga Psalms naman niya ang ating pag-aaralan. Kasi yung ating October family affair, ang ating theme ay For His Glory. Yung ating mga songs. Nako! So, Looking forward. Ano? So, inuna natin si Samuel. So, yung common thing that ties them all together, yung mga pinag-aralan natin lately na basta pangalan lang, tapos di kagaya ng mga una, di ba, pag binanggit, merong mga sinasabi tungkol sa kanila. Pero itong mga ito, wala. Kasi the common thing that ties them all together, yun yung nakarinig sila ng pangako mula sa Diyos, regardless of their status sa buhay o kung ano man ang sitwasyon nila, nakarinig sila ng pangako at nanampalataya sila dun sa pangakong narinig nila, natutuparin ng Diyos. At pinagtiwalaan nila yon hanggang tuparin ng Diyos sa kanila, gaano man ka-imposible, yung pangako na yon. Parang sa atin din naman po yan, mga kapatid. Minsan akala mo yung pangako ng Diyos di na darating, pero hanggat may word po kayo, sometimes it takes a while bago po matupad yan. Pero pag may word kayo na binigay ang Diyos, may kasiguraduhan. Yung kinanta natin, minsan blessed nga, assurance, meron. Sabi ng mga iba rin, mga ngaral, minsan hindi dito sa lifetime. Yes. Tapos Oo, makikita mo na tama. lang yung mga patutuon na natupad dun sa mga angkan. Pero natupad pa din. Meron nga akong kasyeran tayo. Sabi niya, sabi nung brother, siguro kung buhay ang mami, makikita niya yung gawain ngayon na meron tayong mga kanya-kanyang lugar na bahay ng pagsamba, fellowship, gano'n. Siguro nakangiti ang mami niya, So, yun naman talaga ang heart's desire na ma-spread ang mabuting balita, magkaroon ng mga fellowship sa lahat ng dako para merong refuge, merong comfort, merong place of worship ang mga mananampalataya. Kahapon din, pag uwi natin, meron doon sa may saan ba yun? Sa may Pasig ba yun? Meron dong naka-microphone nandun sa kalye. Oo, lakas ng boses, no? Oo, ano ba? Bata. Hindi siya may edad. Sinasabi niya yung tungkol sa Panginoon Diyos, ang kaligtasan. Sa gitna nung hindi naman sa gitna. Ito yung kalye doon. Ito Malapit sa may yung... McDo. Oo, andun siya. Yung sa mga intersection. Talagang mayroon siyang daladalang ano ba yun? Microphone. Megaphone. Dinideclare niya yung Jesus is Lord sa lahat. Pero siyempre, dumadaan yung mga jeep, naglalakad yung mga tao, merong napapatingin, merong hindi pinapansin, siyempre. Pero wala siyang tigil, para bagang yung kanyang boldness in witnessing na tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen, So, yun na nga po. May mga pangako na binitawan and nakikita rin natin sa mga pinag-aaralan po natin that God is faithful sa pagtupad kung ano mang pangakong binitawan niya sa lahat ng ito. At ito po ay illustration o yung pinaka-essence ng Hebrews 11 na pinag-uusapan natin. To have faith is to be sure of the things we hope for and to be certain of the things we cannot see. At sa verse 6, sabi doon, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Yon, sa mga pinag-aralan po natin na itong mga nakaraan, puro hindi sila kumikilos nang walang sinabi ang Diyos. Kasi alam nila yung danger ng kilos ka ng kilos nang di ka muna nagtatanong kay Lord. Kaya sila, ganun. Alam nyo dito, si Samuel naman, Samuel ang ating pag-uusapan. Si Samuel ang ating pag-uusapan. Ayan. Siya naman ay isang tao na nilalapitan para itanong sa Diyos. Para siyang middleman, no?
ni Saul, He's a naging ni prophet. David. Oo, Oo. prophet siya. Ano Oo. pa siya? Pag-usapan natin naman yung kanyang pagkapanganak. As usual, yung mga panahon na yon, si Samuel ay pinanganak during yung darkest times din ng Israel. Yun nga, yung paulit-ulit na sinasabi nating nagkakasala, mawawala. Tapos, ang kanyang, pag-usapan muna natin yung kapanganakan niya. Siya po kasi ay parang si Samson. Samson? Oo, kasi wala ring anak yung nanay niya. Kasi ang tatay niya si Elkanah. May 2 asawa, si Penina at saka si Hana. Oo, sa Tagalog, Ana. Kinukutya kasi hindi magkaanak. Ngayon, nanalangin siya sa Diyos. Tapos yung panalangin niyang yun, may kasamang vow. So, parehas din po ni Samson, hindi pa pinapanganak, ay ino-offer na kay Lord. So, si Samuel ay isa ring Nazarite. Kaya ang sabi ni Hana, kung ako'y pagkakalooban mo ng anak, paglabas niya, ihahandog ko siya sa'yo at maglilingkod sa'yo habang buhay niya. At hindi ko papuputulan ang buhok niya. So parehas ni Samson, ito'y symbolism na they are consecrated para sa Diyos. Devoted to God. Dedicated kay Lord. Dedicated kay Lord. So, nakita rin po natin dito, again, yung pananampalataya nila, hindi nagsimula sa kanila. Parang kagaya ni Samson. Ang pananampalataya nila, nagsimula sa magulang. Yung pananampalataya ni Hana, no? Tapos alam nyo, nung siya'y ipinanganak, inoffer talaga siya kay Lord. Biro mo, no? After 1 year, dinala na siya sa Shiloh. Sige. After a year, dinala siya sa Shiloh. Tapos, syempre pag 1 year, hindi pa wind yun sa nanay, hindi ba? So sasabi ngayon ni Hana kay Elkanah, maiiwan muna ako dito hanggang, anong tawag sa yung wind? Hanggang naawat na siya sa pagdedit siguro sa kanya, di ba? Ano po? Butaw? Talaga? Doon ba galing yung butaw-butaw? Butaw po ang tawag sa Batangas. Hanggang pwede nang ihiwalay. Rearing period. Oo. Rearing period. Rearing period yung gagawin niya hanggang ma-wind siya. W-E-A-N-D. Wind. Sabi Yun. ng mga scholars of the Bible, 12 years old daw nung na-dedicate siya. Sabi? Siguro kasi dahil yun yung time na pwede, no? Pwede siyang ano. So, sabi niya, magstay muna ako dito, aalagaan ko. Tingnan niyo yung dedication din ng mag-asawa doon sa pangakong binitawan nila sa Diyos. Kung tutuusin, maghihiwalay sila mag-asawa Kasi sabi niya, hindi muna ako sasama sa ipag-uwi. Aalagaan ko muna siya hanggang maging nasa ustong gulang na siya, saka ko siya ide-dedicate sa temple. Alam niyo, pumayag din si Elkanah. Kasi nga, hindi nila nakakalimutan kung ano yung pangako nila sa Diyos. Na pag binigay mo to, alam niyo, no, nakakatuwa yung ganun. Pagka po may pinagpe-pray tayo, sana po pag binigay ni Lord, kung ano yung pinangako natin, gawin natin, mga kapatid, no? Kasi, ang bilis nating mangako pag meron tayong hinihingi kay Lord. Tapos sinasabi natin, pag binigay mo to talaga, Lord, gantong gagawin ko, gantong gagawin ko. Tapos pag binigay na ni Lord, nakalimutan na. Ano lang yun, minsan sasakyan lang yun. Ang mga pinapangako o kaya, pera. Pero ito, anak. Beb, sa panahon natin ngayon, sa panahon kaya natin ngayon, meron bang mga magulang na yung kanilang anak
ay nire-rear nila para maging Lingkod ng Diyos. ng Diyos. Meron kaya? Oo nga. Meron din naman. Meron din naman, Oo. ano, na- Meron nga pangarap nila, sana yung anak ko paglaki maging worker. Meron naman siyempre sa reality, calling kasi no? Pero meron ba mga magulang na i-rear nila na para paglaki nito, maging lingkod ng Diyos? Meron kaya? Meron ba? Eh kasi doon sa word natin, you did not choose me. I chose you. Siya pumipili, no? Siya. Parang oo. pag inisip mo. Pero meron din na mga magulang na alam ko, paglaki ng anak ko, maglilingkod sa Diyos yan. Meron, ano? Meron ba? Meron din, oo. ano? So, yun, dedicated sa service kay Lord, ano? Oo. Oo. Pangalan niya. Ang pangalan niya, Oo. Tapos pinangalan sa kanya, anong ibig sabihin? ang pangalan mo, ano ibig sabihin? Ang pangalan ko, Kung Ria River Mouth. Kaya yata ako maingay. Kayo, mga kapatid, anong ibig sabihin ng pangalan niyo? Ako, alam ko ang ibig sabihin ng pangalan ko eh. Defender of Mankind. Yun yung Alex. Oo. Eh, yung apelido. Bartolome. Oo. Preacher. Ba? Thank you, Lord. Oo. Hindi naman natin sinasadya yun, ano? Yun ang aking apelido. Alam niyo ba nga meaning ng pangalan niyo? Kayo po, Mami Paz. Talaga? Peace? Kaya pala yun ang natanggap niyo kay Lord, no? Si Arnold. Strong as an eagle. Arnold? Ba? Eh yung meron akong alam na pangalan. Meron akong alam na pangalan. Ano? Katakutan. Kagimbal. Oo, alam niyo Oo nga. nga pala, Ikaw, no? Bong, anong ng pangalan? Alam mo? Banwa. Hindi. Banwa, Ferdinand Bong. siya. Banwa, apelido Hindi, nila. pangalan. Pangalan. Ferdinand. Ano kaya yung Ferdinand? Di ba yan Pwede yung pwede nyo namang i-search yan. Ferdinand Magellan. Ganon, ano? Oh, Conqueror sino ba yan? nakakaalam ng ibig sabihin ng pangalan nila? Si Jesusa. Jesus, Si Jesus. Tapos ang apelido niya, Dalangin. Oo. Alam mo si Jesus na talagang dedicated kay Lord kasi Jesus na dalangin pa. Pwede. Di ba? Oo nga, si Jesus, Oo. Si Samuel kaya? Ang pangalan niya, awitin natin. Oo. Awitin Ito. namin ang pangalan ni Samuel. Hulaan nyo kung anong ibig sabihin na Okay. sa pamamagitan ng isang awit. Amen. Hindi, yung isa. Dinidinig ng Diyos ang panalangin. Gusto mo yun? Ay, hindi pala. Hindi. Ayan, okay. Ayan. Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibik. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Isa pa. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako. Sabay kayo mga kapatid. Sa dalangin ko't ibig, ako'y kanyang dinirinig. Sa tuwing ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Yun ang ibig sabihin ng Samuel. Diyos ang panalangin ko. Di ba? Kay Pastor Simple, no? Grabe yung content nung awitin, Kasi, ano daw, Sam?
si SJ, ang pangalan niya, Samuel. Ano yung J? Ha? Layo namang SJ pala. No, dapat SB pala. Dapat daw kasi Jonathan yun. Bakit di mo pa ginawang Samuel Jonathan? Para tama-tama yung SJ. Pinalitan ng mami, kaya lang di napalitan yung nickname. So, simula ngayon, ang pangalan ni SJ ay SB. SJ pa rin. Samuel Bernard. Oo. Hindi ba pwedeng Samuel Jesus? Hindi. So, si Samuel, ang ibig sabihin ng Alam kanyang ko kung pangalan. ano pwede. Samuel Jennifer. pwede. Simple Jennifer. Ay, oo nga Ang pala. SJ. Oo. Oo nga. Di ba? Pasok pa rin. Meron akong alam si Andoy, andyan na. Hindi ko ba Bakit nakikita Andoy? Doy? Bakit Andoy pa? Andrew. Sa Bible din yung Andrew. Andrew. Andoy. Ano daw? Sige nga. Amen. Kay Brother Dante daw, ang ibig sabihin daw ng kanyang pangalan ay strong personality, steadfast, enduring, and everlasting. Wow. Edwina, Sister Weng, means a blessed friend. Oh. Kay Brother Gary means victorious daw, biblically. Ganda ng mga pangalan Kay Sister Sally. Kay Farah daw, joy and happiness. Oo. Kay Sally. Princess. Huh? Oo, yung talaga meaning. Kaya ginawa niya ng pangalan niya yun. Oo. Kinarir niya na yung pangalan niya. Kay Sister Eileen naman, Encarnacion, Eileen means light bearer. Ba? Ang ganda ng mga pangalan nila. Si Sister Rita daw, Pearl. Pearl? Oo. Kala ko. Kaya si Sister Rita ay perlas ng kaibigan. Kala ko red. Hindi. Ang ganda Red naman ng mga pearls. pangalan nila. Meron ba red pearls? Pearl pala. Ha? Jocelyn? Ano daw? Uy! Uy, alam niyo ba na sikat yan dati? Oo, may asawa na nga daw yan dati. Nililigawan pa. Meron sa Bible ang pangalan niya useless. Kaya pinagpala si Don Ramon eh. Meron pangalan sa Bible parang useless, ganon. Ikabod. Hindi, Ano? nakalimutan ko na eh. Parang useless yun. kasi. Hindi nyo alam? Hindi. Alam nila yun, hahanapin nila yun. Sister Bebot naman, Ophelia, derived from Greek words Ophelos, meaning helper, Wow. who provides support. Ba? Aida means happy. Ha? Victoria means conqueror. Kaya pala si Victory. Sister Vicky, no? Kaya ka pala mananakop. Sister Vicky pala, conqueror. Oh? Kaya pala yung dating lagi ni Sister Vicky parang mangongongker, ano? Ganda ng pangalan mo, Victory and power din kasi ang ibig sabihin ng pangalan si niya. Ana Victoria natin. Punong-puno ng pagpapala. Most kasi favorable. nga, punong-puno ka ng grasya. Kaya pala sabi natin, Ana Banana, punong-puno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala. Hindi. Oo. Ang Irene daw means peace. Ang Christine, yung mga anak ni Sister Angie pala, may mga pangalan, yung mga pangalan ng mga anak niya, si Irene daw, na anak niya means peace. Okay. Si Christine means follower of Christ. Oh. Si Peter Mark, rock, warrior-like. Angelita, messenger. Romarico, rich noble. Kaya pagka- Tapos si Farah, joy and happiness. Pagka meron ka palang magiging anak, mahalaga pala yung mga pangalan, Oo. ano? Good morning, Sister Oyi. Nasaan si Oyi? Nasa New York. Ano bang pangalan talaga ni Ang Oyi? ibig sabihin daw ng pangalan ni Oyi, corazon. Heart. Oh, heart. Heart. Sister Cora, heart.
Oo nga, heart. Ah. Kaya dapat sweetheart. Oo nga. Ha? Odette means wealthy. Rhea? Kayamanan ka ni Minister Ray. Ang Louie means brave warrior. Oh? Pala yun ah. Sister Jeanette Aquino. Jeanette in Hebrew means God is gracious. Galing naman ng mga pangalan. Sister Edith naman daw, from the Old English, root means rich gift. Si Minister Jerry, ang pangalan niya hindi naman Jerry. Ricardo. Ricky Boy. Ha? Ano daw? Daw? Ang ibig sabihin ng Ricky? Baka hindi. Nako, lagot ka, lagot ka, Talaga? Minister Jerry. Ikaw, Ricky Boy, ha? Si Minister Ricky. Ba't kaya naging Jerry? Good morning din kay Sister Joanne na nasa New Zealand. Ang felicity daw means happiness. Ay, yung tiga-kalo. Anak ni Sister Virgie, si Joanne. Si Joanne. Felicity means happiness. Isabel means pledge to God. Uy. Dinedicate din pala si Isa kay Lord, ano? Kay Sister naman, Teresa means to harvest. Harvest? Kay Sister Gemma naman, precious stone. Gem. Gemma, oo. Wow. Mamahali. Ang ano mo pala, team song mo pala, Gem, I know. Kayamanan, mahalagang hiyas. Yan, oo. Tuloy mo. Maging ginto't pila, di mayahambing. Ngayon. Ang Marla naman daw, in Greek, child of light. Andiyan ba si Marla? Andito, from the high tower. Nasa high tower siya? Oo, kasi mataas na bahay ngayon ni Marla eh. Oo nga pala, nakapunta tayo sa bahay niya, no? Oo. Third floor, di ba? Third floor? Oo, kaya kung po kayo napupunta ng Tugigaraw, tawagan niyo Sister Marla kasi hanggang third floor ang bahay. Alam ko, pagpunta mo doon kila Sister Marla, titingala ka lang. Oo, kasi yung bahay niya pinakamataas doon. Welcome daw po kayo, sabi ko. Marla. Saan sa birthday niya? Kay Sister Olive naman, yung origin daw ng kanya is Roman, meaning olive tree. Olivia is a girl's given name of Latin origin. Its primary meaning is olive tree, making it suitable for parents seeking an earthly, nature-inspired name for their precious bundle. Mo? Ang galing ng mga pangalan pala natin, napakahalaga. Kay No? Sister Cora naman, Cardones, ang Maria, sea of bitterness, ang ibig sabihin daw. Mabuti na lang, dinugtungan ng Corazon ang pangalan niya, Maria Corazon. Kasi yung Corazon, heart. Celeste means heavenly. Michael, who is like God. Kaya naman pala si Michael, ganun who is like God. Ba't tumatawa sila? Wala, kilala natin si Mickey eh. Mike, pag nandito ka, tumatawa. Parang ako ata tumatawa. Sabi ni Winnie, yung Roxette kaya, Teng, aba malay ko, ikaw nagbigay ng pangalan sa anak mo, di mo alam. Yung anak niya si Jeremy. Jeremiah ba yun? Oo. Jeremiah. Naku, the weeping prophet. Jeremiah. Bakit ganon? Ang nakita ni Sister Corazon, sea of bitterness ang Maria. Sabi naman ni Sister Tess de los Santos, Maria means blessed. Doon tayo. Beloved din, Jeremy from Jeremiah, Yahweh will raise. Ayun pala, Dabs. Jeremy pala, no? Pares kayo ni Jam. Oo, Jeremiah. Oo. Jeremy Abilin siya eh. Jeremy parehas. So, Yahweh will raise. Yan, Dabs ha. Nasagot na yung isang pangalan ng anak mo. Roxette. Si Roxette, hanapin nyo. Okay. So kasi, kaya po tayo nagtanong ng ganyan, dahil ang meaning ng Samuel ay... Heard of God. Oo. Kaya kinanta natin yung dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Oo.
Amen. Ano, ha? Ha? Ganito tuloy yan. Oo. Doon sa buhay ni Samuel, ano ba yung tumimo sa puso ninyo na matututuhan nating spiritual lesson? Sa akin, yung growth muna niya. Sige, basahin natin dito sa 1 Samuel 3:19 hanggang 21. Tignan nyo kung sino ang ano ba tawag dyan? Parallel ba ang tawag dyan? Sige ha. Sa 1 Samuel 3:19 to 21. Samuel grew. The Lord was with him, and let none of his word fall to the ground. And all of Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. And the Lord continued to appear in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh through the word of the Lord. Ayan, ano maaalala nyo? Yung bang lumaki siya, he grew, the Lord. Sa ano ating Panginoong Hesukristo? Gusto niyo tignan? Oo. Sa- Kasi kung ano yung sinabi sa kanya, yung pagbanggit, yung description sa kanya, yun din ang sinabi Sa kay Jesus. Luke 52. 2:52. Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Ano, ha? Ito yung paborito ni Pastor Romy. Yung favor of God, favor of man, favor of circumstances. Ano? Tsaka habang lumalago si Samuel, siya naging propeta, yung ibang version, tignan mo yung none of his word fall to the ground. What does it mean sa ibang version? Tignan niyo mga kapatid, ha? So, tayo na Lord, yung ating mga pananalita, binibitawang salita, Lord tayo. Hindi. Itong ano lang, ito. Sa ibang version na ibig sabihin niyan, ako na lang reliable. Oo, kasi lahat ng nabanggit niya, reliable ang ibig sabihin nitong, kumbaga, as if coming from the Lord, which is tama naman na siya yung propeta ng Diyos na pagka binitawan niya yung mga salita, reliable. So, tayo rin, mga Christians, naranasan niyo ba na kapag nalaman tayong Lord, di ba minsan humihingi ng payo sa kanilang situation? So, yung ating mga ibibigay na payo, by God's grace, is from the Word of God. Pwedeng meron tayong sariling opinion o maging karanasan, pero napakahalaga na ang reliability of the Word of God when we give counsel dun sa mga, alam ko na, alimbawa, ano ba yung pinaka-latest na may na-share sa inyo na minsan may kabigatan o mga karanasan na hindi niya maintindihan o mga situation, hindi ba na nararapat na tayong mga Christian na pag tayo ay nangangailangan yung mga kapatiran o mga tao na mabigyan ng nararapat na payo, ang reliability of the Word of God, counsel, na pagkakaloob natin sa kanila ay salita ng Diyos. Amen. Meron ka bang, ano ba yung pinaka-latest nyo na may lumapit sa inyo? Na sa akin lang. Siguro, meron lang kaming minsan napupuntahan, tapos naging kaibigan.
Tapos, may na-share. So, maantig eh. Maantig ang... Sample lang, maliit lang naman na bagay. Sabi niya, dahil merong ano lang daw, mahigpit na pangangailangan para bang pang-matrikula, something like that. Hindi naman siyempre ganong kadali or something. So, gumagawa si Lord ng pamamaraan na makakatulong tayo at siya naman ay meron ding mga bagay na in return, para bagang ano ba tawag dyan? Barter or something. So, yun, mga maliliit na bagay and in that way, na kakaroon ng open doors para makaminister at mabigyan din ng salita na pag nag-pray ka, kay Lord talaga yan eh. Siya mag-create ng situation, gagamit siya ng mga hindi mo inaasahan na mamimet yung need mo, no ha? Parang sabi rin sa akin ng isang manggagawa, yun daw kanya palang pera, 500 lang. Kaya lang meron nag-share na kanyang daladalahin at alam naman niya na sa nagpe-prayer meeting siya. So, yun lang naman ang hawak niyang pera eh. Para bang sabi ni Lord sa kanya, heard of God tayo, no? Kasi Samuel, nakarinig sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung ating receptivity sa pagdinig sa boses ng Panginoon Diyos, it is our willingness to obey. Di ba? Kasi keen ka eh, di ba? May narinig ka kay Lord. Alam mo, nakukwento ko lang yung sinare lang sa akin ng mga kapatiran na karanasan nila sa gawain. So, nakarinig siya kay Lord. Yun lang naman ng pera niya. At siyempre, hindi naman maraming pera to. Pero nadinig niya, yung heard of God, yung voice ni Lord, ibigay mo. So, maliliit na bagay lang, binigay niya kasi nakarinig siya eh. Yung inabutan niya, siyempre, may yak-yak eh, di ba? Parang iti-treasure nila yun at that point in time, mga mahigpit ang pangangailangan eh, di ba? So, kayo ba, madalas ba kayo na katulad yung heard of God and yung receptivity sa kanyang boses? Kasi pwedeng sabihin mo, boses mo ba yan, Lord? Yung magbibigay, di ba? Ang hirap, ano? Yun, mga karanasan na kapag nakarinig tayo kay Lord, the willingness to obey, not only receptive in the Word of God, but the willingness to obey. Ayan. Oo. At yun ang umpisa ng pananampalataya ni Samuel. Kasi, dun sa pagtawag na yun ng Diyos sa kanya, bata pa siya dun eh. Bata pa po siya dun. Pero yun ang kanyang first prophecy. Nung tinatawag siya ng Diyos, that time kasi, ang mentor niya ay si Eli. Tsaka rare daw, bibihira ang salita ng Diyos noong kapanahunan nila. Tsaka, hindi pa siya nakarinig kay Lord. Okay. First time yun na kausapin siya ng Diyos. Kasi bata pa siya eh. First time yun, kaya yung unang tawag sa kanyang, Samuel, Samuel. Kaya sabi ni Eli, pag Mabalik siya, pumunta siya kay narinig Eli. muli, sasabihin mo, kaya ba natin tong speak, Lord? Your servant is listening. Ano? Ang ironic doon, si Eli ang nagsabi sa kanya, eto sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Nung sinabi ni Samuel yon, ang prophecy pala sa kanya sasabihin ay tungkol kay Eli. Oo nga. Warning kay Eli. Kasi yung kanyang mga anak, ano? Oo, yung mga anak niya kasi pasaway. So, winarningan ng Diyos si Eli through Samuel. And that was Samuel's first prophecy. Na takot pa nga siya. Ayaw niya sabihin kay Eli. Pero alam ni Eli na
Kaya siya tinawag ng Diyos 3 beses eh. Kaya siya tinawag kasi ang Diyos may sasabihin. Alam ni Eli yun. Kaya tinanong niya, sabihin mo kung ano, tungkol sa akin ano. Sabi niya, ayaw sabihin. Siyempre, bata pa siya noon eh. Tapos warning pa yung ano, yung sinabi ng Diyos na iparating kay Eli. Pero sabi sa kanya ni Eli, sabihin mo kung ano yung, gagawin na naman niya kung ano yung gusto niya Oo. sa buhay ko. Naranasan niyo ba yung merong pinapasabi sa inyo si Lord pero ayaw niyo mong sabihin? Baka Magalit. magalit o masasaktan o hindi na kayo magkaibigan. Para bagang mahirap sabihin yung warning, correction. Alam mo yung faith niya, Beb, yan ang simula at yan ang naging pattern niya throughout his life. Hindi siya natatakot na nasabihin kung ano yung pinapasabi ni Lord. Oo, pero, sa mga tao, maski sa hari man yan, sinasabi niya talaga. Yun yung natutunan niya simula bata siya. Kumbaga, mas sinusunod niya ang Diyos kesa sa tao. Oo. Di ba, Ganon. doon sa Bible nga, di ba, as we go along sa ating study, doon sa Epeso 4, kung di ako nagkakamali, 15, we must speak the truth in love. Amen, So, yun po ang nangyari sa kanya. Kaya yung sinasabi ni Pastor kanina sa verse 19, Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. Oo. Kaya po ang nangyari sa kanya, naging trustworthy siya. Kaya yung mga, maski si Saul noon, di ba? Maski si Saul noon, tatanungin muna si Samuel, tanungin mo nga si Lord kung anong sinasabi niya. Naging ganun siya, tanungan siya. Pakitanong mo nga kay Lord kung sa Diyos, kung susugod na ba kami o hindi muna. Ganun ang naging papel niya. Now, yun din po naman ang nag-lead sa kanya sa disappointment niya sa mga Israelites. Yung disappointment niya with his people. Kasi, ang totoo nun, nanakaw kasi yung Ark of the Covenant. Alam niyo, nabasa niyo ba yung yung story nila? Isa yun sa mga parusa din sa kanila. Ninakaw ng mga Filisteo yung Ark of the Covenant. Kasi alam nila na habang nandoon yun sa kampo, hindi sila mananalo. Kahit nasa lakayin pa, nanakaw yun mga kapatid sa kanila. Ngayon, siyempre, alam din ng mga Israelita yun na kapag nawala na yung Ark of the Covenant sa kampo nila, pwede na silang matalo. Kaya nagbalik loob na naman sila. Kung tutuusin, di ba pwedeng sabihin ni Samuel, makukulit kasi kayo eh. Di ba pwede? Pero alam nyo, hindi po siya nagsalita ng ganon. Inumpisahan niya yung reformation ng mga Israelites. Kasi tayo, di ba, minsan parang napupuno na rin tayo sa mga tao. Bawa, meron ba kayong ano sa pamilya? Yung pasaway sa pamilya, parang punong-puno na ako sa'yo, ewan ko sa'yo, bibigay na kita kay Lord. Nasasabi natin ganun, di ba? O kaya parang, mo na lang, alam nyo, meron palang mga pamilya na hinihintay na lang kunin yung isang kapatid nila kasi hindi na nila kaya. Meron kaya akong narinig na ganyan. Sabi niya, wala na kaming magawa sa kanya, hinihintay na lang namin na kunin na siya ni Lord. Pero kay Samuel, hindi ganon. Yung meron tayong mga lesson dyan na kung naalala ko na, wag daw mabilis na sabihin, ibigay mo na lang kay Lord yan. Meron bang ganon? Ano kaya ang connotation doon? Yung iba naman, kasi nga, kaya sinabing ibigay mo na kay Lord kasi hindi naman natin kaya. Hindi naman natin yan mababago, hindi naman natin kaya. Pero alam nyo, si Samuel, imbis na ganun ang gawin, nag-start siya ulit ng reformation sa Israel. Alam nyo kung anong sinabi niya? Sabi niya sa 7 verse 3, if you return to the Lord with all your hearts, and then put away the foreign gods and the Ashtoreths from among you, and prepare your hearts for the Lord and serve Him only. Sabi niya, He will deliver you from the hand of the Philistines. Kailangan magkaroon ng repentance, panunumbalik sa Panginoon Diyos. Pwede nating
masabi dun sa nakikita natin na parang nare-reject si Lord, nare-reject ang Word of God, merong pamumuhay na parang nasa mundo. Pwede nating masabihan ang ating motivating, ang ating pinaka-motive is for them to be led to repentance para manumbalik sa Panginoon Diyos. So yung kanyang disappointments, parang yung pagka binasa niyo po yung kwento ni Samuel, parang sa pagtupad niya sa pangako ng Diyos sa kanya, at pagtupad niya sa tungkuling ibinigay ng Diyos sa kanya, parang kalaki-plagi disappointments. No? Kay Saul, kay David. Tapos ito muna yung sa mga Israelita, sabi sa kanya, mag-pray ka naman kay Lord. Sabihin mo naman kay Lord na iligtas kami sa ng mga Pilisteo. Sabi niya ganon. Kasi natatakot sila, baka malupig na sila. Tapos, sabi ngayon ni Samuel, ito nga yung verse 3, sinabi niya sa kanila. Tapos alam niyo kung anong sinagot lang sa panalangin niya? Nagpadala lang ng kulog ang Diyos, di ba? Nung nag-thunder, nagkalituhan na yung mga Pilisteo, natalo sila doon, pinakulog lamang ng Diyos. So kung tutuusin, akalain mo, di ba, yung mga Israelita magbabagong buhay na. Magiging makukontento na sila kasi sinagot na ng Diyos yung panalangin nila. Hindi pa rin. Ang nangyari sa kanila, sabi, kailangan bigyan nyo kami ng hari. Alam nyo ba na yung paghingi nila ng hari ay out of inggit? Jealousy? Oo, inggit. Sa ibang nasyon. Sabi niya kasi kami, wala kaming hari. Sabi niya, sabi ng Diyos, sabi ngayon ni Samuel sa kanila, hindi niyo ba alam na ang present hari niyo ay ang Diyos mismo? So from Theocracy. to monarchy. Oo, yun ang gusto nila. At siya ang pinaka-last na prophet between yung theocracy and monarchy. Yung kasing theocracy ruled by God. Yung monarchy ruled by a king. So sabing ganon, alam nyo, nakakatuwa itong usapan ni Lord, no? Tsaka si Samuel. Napansin ko dito sa mga pinag-aaralan natin, kada kibot nila sa paggawa ng plano ng Diyos sa buhay nila, laging kinukonsulta muna si Lord. Napakahalaga nun kasi sa buhay natin. Gusto natin, tayong mga Kristiyano, di ba, by God's grace, gusto natin yung life natin controlled by God. Pero kadalasan, it is controlled by us. pero gusto natin controlled by God, pero yung destination gusto mo ikaw pa rin. Di ba? Minsan ganun, di ba? That is the reality, no? Oo, tama. Pero siya, both, kumbaga, control pati destination, yung kahantungan, si Lord pa rin. Oo. So, Pwede ba yon na maganap sa mga Kristiyano? nangyayari rin naman ngayon. Nangyayari pa din yan. Tama ka. Gusto mo controlled ni Lord ang buhay mo, pero ikaw pa rin. Gusto mo hahantungan. Oo. Ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Sabi mo, Lord, take full control of my life. Pero binibigyan mo ng direksyon si Lord. Lord, dito mo ako dalhin, yung ha. kanyang Sagutin mo goal itong pa rin panalangin na, ko na to, ha. gusto Para maging strive. maayos yung buhay yung ko. goal pa rin. Pero kung both nga, by God's grace pa rin. So nag-umpisa ngayon yung mga nahingi ng king. Tapos nakipag-usap ngayon si Samuel. Ang maganda kay Samuel, pag may sinabi sa kanya yung mga Israelita, hindi niya binibigay yung sariling opinion niya. Hindi ba parang, bigyan niyo ako ng king. Di ba pwedeng sabihin naman ni kung para sa kanya lamang yon. Huwag na kayong alam niyo, nakikita niyo na nga na okay naman ang buhay niyo nang na si Lord ang hari ninyo. Wala siyang ganun. Hindi siya nagbibigay ng opinion sa mga tao. Hindi niya binibigay yung sariling opinion niya. Sa tingin mo, anong gagawin ko? Di ba marami sa atin, gantong gawin mo. Si Samuel, hindi. Sasabihin niya sa'yo, sandali lang ha, tatanungin ko muna si Lord. Ganon ang ginagawa ni Samuel. Nakipag-usap ngayon si Samuel kay Lord. Sabi niya, Lord, humihingi ng hari itong mga Israelita, anong gagawin ko? Alam mo, sabi ni Lord sa kanya, sundin mo kung anong gusto nila. Hindi naman ikaw ang tinakwil nila ako. Ginawa na nila sa akin dati yan. Tapos, sabi ni Lord sa kanya. Tapos, yung consequence, sinabi rin. Oo, sabi niya, gawin mo kung ano yung hinihingi nila.
Ginawa na nila sa akin yan. Niligtas ko sa Egypt yan pero tinalikuran pa rin ako. Pero meron pong warning. Sabi niya, sige, sabihin mo sa kanila, pagbibigyan ko yung gusto nila, makulit sila Pero ito ang consequence. Sinabi sa kanya, papahirapan kayo, kukunin ng mga ari-arian ninyo, yung mga anak ninyo, gagawing mga sundalo, ilalaban sa gera, ganon. O, ibigay mo sa kanila yon. Sabi ngayon ni Samuel, pumayag si Lord. Pero ito ang sabi, alam nyo, ang sabi ng mga Israelita, di bale, gusto pa rin namin ng hari. Minsan ganyan tayo. Di ba sabihin mo, Lord, tama po ba itong gagawin ko? Hingi naman po ako ng word. Hingi ka ngayon ng word. Tapos bibigyan ka ni Lord ng word, do not do that. Sabi mo, Lord, paano naman kung di ko gagawin yun? Ano namang mangyayari sa buhay namin? Ganon ang nangyari sa kanila. Sa takbuhan natin today, Oo. meron palang mga phrases o mga ano bang tawag dyan, mga sa kanila parang ano ba to, idiomatic expression or wisdom sa mundo. Ganito, ang mga naririnig natin. How can it be wrong if it feels so good? So, yun ang kanilang maririnig mo yun. Paano magiging mali ito? Masarap naman. So, yan ay laganap na ano ba ang tawag dyan? Slogan? O principle o pag sabihin natin na famous na mga kataga o salita, how can it be wrong if it feels so good? Oo. Gusto mo mga example? Oo. Halimbawa, may asawa ka na So, gusto mo pa nung feeling good sa mga kung ano-ano. Nakilord ka na. Tapos, and it feels so good How can it be wrong? Sabi dyan, sabi nung mga paghaharian ni Saul, sabi niya, sige, pagkaloob mo pa rin sa amin. Di ba sabi? Oo. So, imbis po na magpatuloy silang magtiwala sa Diyos, they demanded a king. Alam niyo ba mga kapatid, yung pagsagot ng Diyos sa kagustuhan nila ay judgment sa kanila actually. Yung pagkabigay ni Saul sa kanila as their king, judgment yun sa kanila kasi makulit. Di ba tayo ganito? Hingi tayo ng word, bibigyan ka ng word ni Lord, pero susundin mo pa rin kung ano yung gusto mo. Tapos, pag sinunod mo yung gusto mo, later on, makikita mo, ay, kaya pala, sabi ni Lord, wag. Pero ginawa mo pa rin. So, yung paggawa mo, kahit sinabi na ng Diyos sa'yo na hindi, hahayaan ka ni Lord John kasi magiging judgment na sa'yo yung time na ano. Meron naman akong mga minsan naririnig. Tignan nyo to Kala ko ba mapagmahal ang Panginoon Diyos, mahabagin, maganito. Bakit ganito? Nakaranas siya ng consequence ng kwan. Diba? Minsan nagiging justification. Kala ko ba ang Diyos Mapagmahal. Binigyan ka na nga ng word ni Lord Sinabi na nga niya sa'yo, hindi pwede yan. Tapos pinilit mo. consequence Tapos ng pagsuway? Oo. Tapos sisisi mo kulit kay Lord. Winarningan ka na nung una pa. Binigyan ka na ng word nung una pa. Kaso, sinunod mo pa rin yung gusto mo. Tapos nung hindi maganda nangyari, si Lord ang may kasalanan. Oo. So, yung pagkasagot sa kanilang gusto ay judgment na sa kanila. Dahil ang hari na ibinigay sa kanila is a disobedient one. Na merong sariling agenda din. Na hindi sinusunod kung ano ang sinabi ng Diyos. At makikita natin ngayon yung bold obedience ni Samuel, mga kapatid. Bold obedience. Kasi, si Saul binigay sa kanila. Kaso, yung series of events na ginagawa ni Saul, nagpapatunay na hindi siya sumusunod kay Lord. Sinabi na nga, patayin ng lahat.
sunugin ang lahat ng makukuha, pati yung hari, patayin. Anong ginawa ni Saul? Yung mga finest, tinabi niya. Yung alam mo kung bakit bold obedience? Sinabihan pa rin kasi siya. Oo, na mali yung ginawa. Oo. Alam mo kung sino nagtapyas-tapyas? Oh, mamaya pa yun. Mamaya pa yun. Ayan. Grabe yung So, bold. yung... Alam mo, maraming batikos din dyan sa mga Kristiyano tungkol dyan. Okay. Mamaya muna tayo doon. So, yung bold obedience po niya, kasi alam nyo, nung ginawa nga ni Saul yun, kung ikaw si Samuel, hindi ka po pwedeng ganun sa hari. Oo, kasi ang hari noon, kahit propeta, pinapapatay eh. Di ba? Pero siya hindi. Sabi niya, anong ginawa mo? Tapos di ba ang daming excuses na ginawa si Saul? Kasi sabi ng mga tauhan ko, sayang naman daw. Ganito, ang dami niyang excuses. Alam mo kung anong sabi sa kanya ni Samuel? Tumigil ka. Sabi sa kanya, sa hari, kay Saul, tumigil ka. Ginanon siya. Pinatigil siya talaga, mga kapatid. So yung obedience niya sa Panginoon, walang takot. Mas sinusunod niya, mas takot siya kay Lord kaysa sa tao. Mas takot siya kay Lord kaysa sa tao. Tapos, sa reality, sa takbuhan ng mga secular na mga namumuno, hindi na sa kapakanan ng mga nasasakupan, hindi na, but it is more on political issue na, hindi na sa economical issue for the benefit ng nasasakupan. Sa takbuhan ngayon, hindi na sila ayun, parang ganun nga, ano? oh. So, ang nangyari, alam nyo mga kapatid, kaya sinabing bold obedience, yun yung sinabi ni Pastor kanina. Alam nyo, hindi niya kasi pinatay yung si King Agag, di ba? Si Agag, lahi ng mga Amalekites. Hindi niya pinatay. Sinabi na nga kay Saul patayin yung hari Tapos alam nyo kung anong nangyari dito? Si Samuel, pinagputol-putol niya yung hari sa harapan ng templo ni Lord kasi pinapapatay yun Tapos hindi. So sabi nung iba, sabi mo nga, parang horrific daw yun. Pero alam nyo, it is an illustration, mga kapatid. Kasi daming mga bumabatikos dyan. Bakit naman kailangan pang gawin yung pagputol-putulin? It is an illustration kung papaanong ka-serious ang Diyos sa pagdidil sa kasalanan. Pagsuway. Kasi nag-establish si Lord ng holy nation. At pinapakita niya dito na para matupad ang plano ko sa inyo ay kinakailangan ang faithfulness ninyo sa lahat ng sinasabi ko. Kasi sinabi na nga kay Saul pero Kailangan hindi pa rin walang evil influences. Yun yung sinasabi ni, merong nagtanong sa iyo kasi ng ganyan, di ba? Sabi niya, akala ko ba mapagmahal ang Diyos? Bakit nung pinapatay lahat? Kasi nga, sabi mo that time, si Lord ay God is sovereign and His plan sa kaligtasan ng mga tao dito sa mundo, His plan will be carried out. Kasi sovereign siya hanggang sa dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa babalik ang ating Panginoong Hesukristo. So kailangan tayo dito sa lupa na mga nilikha, huwag nating ire-reject ang ating Panginoong Hesukristo, huwag nating ire-reject ang kanyang salita. Ang gusto ni Lord, makapiling tayo eternally with Him. Ayan. Oo. So, grabe yung niya, yung obedience niya talaga kay Lord. Iba yung pagsunod niya, mga kapatid. Parang kung tutuusin, parang pagka nga binasa mo yun, ba't naman ganun si Samuel?
Pero yun yung pinapagawa ni Lord sa kanya. Kaya ginawa niya. Tapos, isa pa pong makikita po natin sa faith ni Samuel when it comes to God's instruction ay yung pag-anoint niya kay David. Nalungkot din siya dito. Kasi, niya si Saul inalagaan niya yun Tapos, kung tutuusin, alam niya na yun yung binigay ni Lord na malupit na hari, na judgment sa kahilingan ng Israel. Pero, itinutuwid niya sa tama. Denied niya rin kasi si Saul kaso talagang disobedient Pero alam niyo, nalungkot siya nung sinabi sa kanya ni Lord na, hindi ko na yan, tinakwil ko na siya bilang hari. Tapos siya pa rin ang inutusan na pumunta sa bahay ni Jesse para i-anoint si David. Malungkot yun para sa kanya, pero sumunod pa rin Sabi siya. nga nung mga ngaral kay Saul daw, the king who loses his crown. Oo. Kasi actually, series nga, nainggit kay David. So Oo. kung ano-ano na. Tapos yung pagiging priest ni Samuel, ginampanan niya, hindi naman sa kanyang function, di ba? Oo. So makikita po natin sa buong buhay niya, makikita natin yung faithfulness niya sa pagtupad ng utos ng Diyos lamang sa kanya. Yun lang ang sinusunod niya. Kasi maski nga dito sa pag-anoint, sabi ni Jesse, di ba? Itong anak kong to, matipuno, malakas, matalino, gwapo pa. Nagtitingin kasi tayo sa outward appearance. Oo, pero si Lord hindi doon ang maganda doon, mga kapatid, hindi nanangan si Samuel sa sarili niyang karunungan. Kasi pag tinignan mo nga naman siguro, eto. Pero kada kilos niya, ang galing talaga nitong yung sana magaya natin ito, na yung kada kilos natin, Lord, tama ba to? Lord, ito ba to? Kasi yung hinaharap sa'yo ng circumstances, pwede na yan. Pero hindi pa rin siya tumitigil ng pagsiki dun sa sinasabi ng Diyos. Sabi na Lord sa kanya, hindi yan. Tapos hinarap yung si Eliab, hindi yan. Sumunod si Abinadab, hindi yan. Hanggang sa yung 7 anak, ang hinarap sa kanya, alam mo, kung wala kang word kay Lord, masusway ka na rin Kasi hinarap sa'yo lahat ng magaganda, lahat ng pwede. Kung wala kang word kay Lord, maganda na yan hindi pa rin ba pwede? Pero ang isang taong may word kay Lord, hindi siya nakasaalang-alang doon sa nakikita lamang niya. God looks at, diyan na nga nabuo yung sa outward appearance tayo tumitingin, pero si Lord, sa 16 verse 7, no? sa puso tumitingin. Oo. So, in the end, ang nasunod pa rin, ang kalooban ng Diyos, kaya nga sabi niya kay Jesse, wala ka na bang ibang anak? Ayun. Meron, sabi niya. At ang napili nga niya, si David. Tas alam ninyo, mga kapatid, nga nitong si Samuel. So, alam niyan, ang piniling hari ng Diyos na bago ay si David. Pero nakaupo pa din kasi si Saul, di ba? Nakaupo. Alam niyo ang ginawa niya, ipinasok pa niyang sa court ni Saul si David. Ginamit pa nga si David para yung masamang espiritu, every time na inaano siya ng masamang espiritu, ang pinapatugtog pa niya at kumakanta. Si David, hindi ba? Tapos yung guidance niya, tignan mo yung loyalty ni Samuel, wala sa tao. Kung tutuusin, matagal niyang kasama si Saul. Di ba sabi nga ni Lord sa kanya, ba't ka ba dyan nagmumukmok? Di ba? Kasi nga, nalungkot siya Nalungkot siya, bakit papalitan si Saul Ang tagal-tagal kong inaalagaan to, tsaka ang tagal-tagal ko. Sabi ni Lord sa kanya, ba't ka ba nagmumukmok dyan? Ano bang pinagmumukmok mo dyan? Sabi niya, itinakwil ko ng hari yung gusto mo. Sabi niya, pumunta ka na doon sa ipapalit ko sa kanya. So, yung faithfulness niya kay Lord, hindi matawaran. Kahit na naaawa siya kay Saul,
sinunod pa rin niya. So after nun, mga kapatid, nung inanoint niya na si David, yung loyalty niya napunta na kay David. Not because hindi niya mahal si Samuel, kung hindi, yun ang gusto ng Diyos. And sometimes, mga kapatid, meron pong mga tao sa buhay natin na aalisin ng Diyos. Whether we like it or not. Because they are not they are not part of His plan. Minsan, masyado tayong attached sa mga bagay, sa mga tao, na aalisin ng Diyos sa buhay natin. Di ba minsan sasabihin natin, ang tagal ko nang kasama to, paano aalisin ng Diyos? Sabi nga ni Pastor, sovereign ng Diyos eh. Hindi siya nakabase doon sa tama at mali, evil and good. He is above and beyond that. So minsan tinatanong natin, Lord, ang tagal ko nang kasama to eh. Bakit aalisin mo sa buhay ko? Meron aalisin ang Diyos sa buhay natin because they are not part of His plan para sa atin. So inalis niya si Saul sa buhay ni Samuel. Ipinalit si David. Pero nakita mo yung faithfulness ni Samuel kay Lord. Kahit si Saul ang gusto niya, si David ang sinuportahan niya after that. Yes. Today, si Lord pa rin ang gumawa ng pamamaraan. Nasa Romans 5 yan. Siya initiated pa rin niya for us to be right with God. Namatay si Jesus Christ, tatanggapin natin siya so that we become righteous. Kaya kapag tinignan tayo ni Lord, nakikita niya yung kanyang anak. Hidden na tayo kay Christ eh. So, yun ang sovereignty of God na siya pa rin ang gumawa ng paraan para makapanumbalik tayo. Oo. So, ano po, in conclusion, sabi ni Pastor JB, in conclusion na talaga. Hindi, nagsisimula pa lang ako. Yung naging buhay ni Samuel, nasa 1 Samuel 12:1-5. Napakagandang mga katangian na maging katangian ng isang namumuno sa isang sinasakupan. Kasi siya sa 1 Samuel 12:1-5. Actually, ang kanyang function, siya, prophet, a priest, a military man, an intercessor. Nasa kanya na yung kanyang di ba si Samuel? Kaya nga naalala mo doon na kapag ikaw ay naging faithful sa maliit na bagay, ipagtitiwalaan ka pa sa mga malalaking greater things. So, nasa Bible naman yun. Naalala mo ba kung saan scripture yan? Na siya, nung maliit siya, naging tapat siya, nasabihin ng salita ng Diyos, reliable siya. Lahat ng dapat sabihin ng Panginoon Diyos, o i-anoint mo, naging priest siya. Mag-intercede ka, intercessor siya. Sasabihin niya yung mga warning sa mga tao bilang propeta siya. So, tayo rin, by God's grace, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, marami tayong makikitang mga manggagawa ni Lord na parang yung kanilang tungkulin ay, sabi nga sa iba, multitasking ba yan? Mm-hmm. So, thank you Lord na tayo ay, so yung kanyang hindi munti ito talaga magiging nararapat ng katangian sa 1 Samuel 12:1-5. Si Samuel ay upright, si Samuel ay just, si Samuel ay righteous, at si Samuel ay fair. Wala siyang suhol, wala siyang lagay, wala siyang Yung sa 1 Samuel 12:1-5. And if that would be sabihin natin, criteria ba yan? O pamumuhay, uri, ugali ng isang nangangasiwa o namumuno, napakaganda. At ang kanyang mga binibitawang mga salita ay merong foundational truth which is the Word of God na ipinamumuhay. Yes. Amen. So yung buhay niya was marked by unbroken faithfulness to God. Hindi na hindi man lang nagkaroon ng marka na naging unfaithful siya eh. Ako meron akong isa lang, kaya lang maiiyak ka kapag sinabi ko yung kanyang mga anak. Oo. Parang naging kaparehas din nung mentor niya. Kay Eli din. Yung anak din niya, hindi rin sumunod sa yapak niya. Meron din ngayon na
Di ba minsan yung mga mighty preachers, in a sense lang, sinasabi ko lang, o yung nagagamit ni Lord, pero yung mga anak, may sa sariling pagpapasya naman yun kasi ang ating kaligtasan individual. Pero hindi nagkulang yung mga magulang di ba? Kaya lang, yun nga lang, maiiyak ka. Yun yung nakita ko lang doon na inilathala rin, naitalalin sa Biblia para atin ding mamuni-muni na pwede pala na tatay ka, nanay ka na kay Lord, pero yung anak mo, di ba yung nangyari doon? Yun ang medyo maiiyak ka. Pero yun nga, hindi naman tayo nagkulang. Mga magulang na kay Lord, na kaya nga natin nasabi, bring your family to Jesus. Bring your family to Jesus. Ngayon, pagka may sariling gulang na, may freedom of choice kasi ang bawat tao na ipinagkaloob ng ating Panginoon Minsan meron Diyos. namang hindi nagkulang ang mga magulang sa pagsabi, pero individual din kasi yung salvation. So may mga pinipili sila na maging oo. choice nila sa kanilang buhay. Pero siyempre, maiiyak ka na lang. Yun ang nakita ko dun sa kay Samuel. Din. Yun. Ayoko na So, sana sabihin. So una, yun nga, yung ang nakita natin dito, unbroken faithfulness to God. Tapos yung ability niya to trust and fear, or yung willingness niya to fear God rather than men. Tapos yung ability niya na magtiwala sa Diyos kahit na hindi na maganda yung nangyayari sa kapaligiran niya. Yung pagtitiwala niya kay Lord, hindi matatawaran, mga kapatid Ganyan din po ang tao na laging may hawak-hawak na word kay Lord. Matapang siya at unwavering yung kanyang desisyon kasi may word kay Lord. Pag may word ka kasi kay Lord, hindi kayong masusway ng kahit anong sabi ng tao sa paligid mo. Kasi meron ka ng sinusunod na salita na ang Diyos mismo ang nagbigay. And it takes courage and a lot of great faith, mga kapatid, para sundin mo kung ano yung sinasabi ng Diyos kesa sa sinasabi ng tao sa paligid mo. Amen. Yun. Thank you, Lord. At yun ang pananampalataya na we pray magaya natin kay Samuel. Pwede na nating masabi na, speak, Lord, your servant is listening. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Amen. Happy birthday po sa ating mga kapatiran. Brother Teo Perez. Apo ni Sister Bebot, Brother Jojo, no? Sister Marivic Martinez. Di naman ikaw yun Sister Lolit Baquiano. Si Tita Lolit. Oo. Sa Iloilo, no? Ayan, happy birthday po. Bacolod ba? Bacolod? Hindi, baka Iloilo. Iloilo. Happy birthday po, Sister Lolit. And happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Paalala po ang ating LSS ng QC, Makati, and Bulacan ay sa September 14 na po. At Cramsis, Makati, 8 a.m. Amen. Ayan. God Thank you, bless Lord. us all. At mag-end po tayo sa ating repeat new song of the week.
Walang Tigil na Pasasalamat, composed by Sister Princess Bartolome. Uy, amen. God bless us God all. bless you mga kapatid. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Second Timothy 2